Magandang umaga po sa inyong lahat, mga anak, mga magulang. Muli po ay nagbabahagi ng mabuting balita. Ano po? Alam po ninyo ang mga nangyayari doon sa Middle East. Ito po ay katuparan ng Bible prophecy na malapit na pong dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, mga minamahal na kaibigan, nakikita po natin ang kaganapan po sa Israel. At alam po ninyo, ito po ay panawagan po ng Diyos sa tao na kinakailangan po tayong lahat ay magsisi, maniwala sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, at tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Jesus is coming soon. Malapit na po siyang bumalik. Mga anak, ang katanungan, makakasama po ba kayo sa rapture o pagdagit ng Panginoon? Sa isang kisap mata, mangyayari po ang rapture. Kung hindi po kayo nakahanda at maiwan po kayo dito sa lupa, dadanas po kayo ng 7 years tribulation na hindi pa nadadanasan ng tao. Napakahirap po, at pag namatay po kayo sa impyerno pa ang tuloy. Nandito po ako sapagkat mahal ko po kayong lahat. Hindi po ito sekta o religion. Napakahalaga po na makita po natin ang mga pangyayari sa Israel at makita po natin sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, na matiyak po natin ang ating kaligtasan. Please, nagmamakaawa po ako sa inyo, pakinggan po ninyong mabuti, sapagkat pag naiwan po kayo, dadanas po kayo ng napakahirap sa daigdig na ito. At pag namatay pa ay doon pa sa impyerno. Wala pong nagsasabi po dito sa Plaridel Bus Terminal, ay nyo lamang po ang abang lingkod, sapagkat mahal ko po kayong lahat. Paano po tayo makatitiyak? Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan, mga anak, mga magulang. Maniwala po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, siya lamang po ang tagapagligtas. Ang sabi po niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, sino man na hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At pangatlo po, tatanggapin po natin si Jesus na may pananampalataya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sino po si Jesus sa inyo? Malapit na po siyang bumalik. Makakasama po ba niya kayo sa langit? Iyon po ang mahalagang tanong. Pag kayo po ay naiwan, tuloy pa rin po dito ang pila po ninyo sa bus terminal at pasok sa trabaho. Pero dadanas po kayo ng napakahirap na kapaghitian dito po sa lupa. Tapos na po ako. Aanyayahan ko po kayo na manalangin ang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Nandito po ang Panginoon ngayon. Ano po? Apiling po natin. Kilala po ba ninyo si Jesus? Sino po si Jesus sa inyo, mga anak? Mahal ba ninyo siya? Makakapiling po ba niyo siya sa langit? Pagdating po ba ng rapture, makakasama po kayo? Nananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap. Tanggapin po ninyo ang Panginoon. Kumakatok po siya sa pintuan ng inyong puso. Pero hindi po siya namimilit. Mga anak, hindi po namimilit ang Panginoong Jesucristo. Yun lamang may gusto. Pero nagsusumamo po siya, nagmamakaawa. Tingnan po ninyo ang Diyos nagmamakaawa sa tao upang magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tanong ko po sa inyo, naniniwala ba kayo? Pakinggan po ninyong mabuti, mga anak. Naniniwala ba
Jesus? Iyon po ang pinakamahalagang tanong at issue sa buhay ng tao. Kasi hinahanap po ng Panginoon yung pananampalataya ng tao sa Kanya. Naniniwala po ba kayo sa ating Panginoong Kristo na mahal kayo? Naniniwala po ba kayo sa ating Panginoong Kristo na namatay siya para sa inyong kasalanan at kasalanan ko? Naniniwala po ba kayo na ililigtas po kayo, maililigtas ng ating Panginoong Kristo? Naniniwala po ba kayo na merong langit at impyerno? Naniniwala po ba kayo na kayo po ay mamamatay din tayong lahat? Sapagkat meron po tayong date of birth and date of death na itinakda ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo, mga anak, na makakarating kayo sa langit? Naniniwala po ba kayo na merong impyerno? Ito po ay issue ng paniniwala. Sabihin ko po sa inyo, pag hindi po kayo naniwala, sa impyerno po ang tuloy ng tao. Alam po ninyo, hindi po pinapansin ito ng maraming tao. Hindi po pinapansin ito ng maraming tao ang pag-ibig po ng Diyos sa tao. Sabi po ng banal na kasulatan sa puso ng Bible ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Kristo, upang sino man sa Kanya ay sumampalataya, hindi mapunta sa impyerno, kundi magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga anak, naniniwala po ba kayo? Ulit-ulit ko po ang tinatanong sa inyo, naniniwala po ba kayo? Kapag hindi po kayo naniwala, sa impyerno po ang inyong tuloy. Sinasabi ko po ito ng diretsahan, sapagkat mahal ko po kayong lahat. Hindi po ako nagpapagod po dito at sumisigaw. Ang aking boses, nang walang kwenta, sapagkat mahal ko po kayong lahat at meron po akong mensahe ng kaligtasang dulot ng ating Panginoong Kristo. Hindi po ito sekta o relihiyon. Mga minamahal na mga kaibigan, mga anak, magulang, hindi po ito sekta o relihiyon. Ang sekta at relihiyon, ipapahamak pa po tayo sa impyerno. Kung hindi po ninyo alam kung saan kayo pupunta pagkatapos ng kamatayan, ang sabi po ng Bible sa impyerno, sapagkat hindi po naniniwala ang tao. Ngayon po mananalangin ako ng panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Nagsusumamo po siya. Pagbuksan po ninyo ang inyong puso, tanggapin niyo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kumakatok po siya sa pintuan ng inyong puso. Sabi niya, sino mang magbukas, ako'y papasok at hahapong kasalo niya. Mga minamahal na mga anak, ngayon po ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan, baka mahuli ang lahat. Ano po? Huwag po kayong pupunta sa impyerno. Binayaran na po ng Panginoong Kristo lahat po ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan po ng kanyang dugo at buhay. Nasa inyo pong desisyon kung saan po kayo pupunta. Napakahalaga po sa umagang ito sa pagpasok po ninyo sa trabaho. Nagkakaroon po kayo ng kapayapaan, kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na ang Panginoong Kristo po, bawat segundo ay nag-aanyaya sa tao. Ang sabi po niya, magsilapit kayo sa akin, lahat kayong napapagal at nabibigat ng lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Nandito po ang Panginoon. Please, tanggapin po niyo siya bilang tagapagligtas. Kahit po kayo nagse-cellphone, naglalakad,
Alam po ng Panginoon ang inyong puso. Wala pong mawawala. Magkakaroon pa kayo ng kaligtasan. Subalit pag hindi po ninyo tinanggap ang Panginoon, malaki ang mawawala. Pupunta po kayo sa impyerno. Sinasabi ko pong lahat ito sapagkat mahal ko po kayong lahat. Tayo po ngayon ay manalangin. Nandito po ang Panginoon nakatunghay sa atin, kasama natin. Please receive the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Alang-alang po sa inyo at sa inyong pamilya. Pag nakilala po ninyo ang Panginoon, i-share po ninyo sa inyong pamilya. Ayaw po natin pumunta ang ating mga pamilya sa impyerno, sa walang hanggang kaparusahan. Ang inyong mga anak, kapatid, magulang, napakahalaga po ang oras po na ito. Habang ang Panginoon po ay gumagawa po sa inyong puso, nangungusap, huwag po ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Tanggapin po ninyo si Jesus as your personal Lord and Savior. Mananalangin po ako, sumunod po kayo, alang-alang po sa inyong kaligtasan. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Ibinigay mo ang iyong buhay sa krus. Nagpakasakit ka para sa aking kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po. At sa sandali pong ito, ako po'y naniniwala sa iyo, sumasampalataya. At tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin, mahabaging Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ikaw po nagbigay sa amin ng buhay, nagtakda ng aming kapanganakan at kamatayan. Ama, dalangin ko po ang lahat po ng nandito ngayon kasama ng kanilang pamilya. Kilala mo po sila. Nawa po isa man dito ay walang pumunta sa impyerno. Tulungan mo po silang maniwala. Tulungan mo po silang makilala si Jesus, your Son, as their personal Lord and Savior. Kahabagan mo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Nabubuhay lamang po kami sa pamamagitan ng iyong saving grace and sustaining grace. Nakakapagtrabaho po sila, nakakalakad. Sapagat sa biyaya mo lamang kaawa, habag at awa po sa amin. Makilala po ng bawat isa dito na ang buhay po namin, ikaw ang may hawak. Dalangin ko po, Diyos, pagpapalain mo po sila ang kanilang trabaho, ang buong linggo. Ang mga narinig po nila, O Diyos, titimo mo po sa kanilang puso, mararanasan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang kapatawaran, kaligtasan, pagbabago ng buhay, paglilingkod po sa iyo at buhay na walang hanggan. Ama, pagpalain mo po ang lahat po ng nandito ngayon, sapagat ang lahat po ng ito ay aking samot dalangin sa aking pinakamamahal. Ang aking pong ipinapangaral, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi po doon sa North America, doon po sa Canada, sa USA at sa buong mundo. Ang nagmahal po sa amin, nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po, mahal ko po kayong lahat. Salamat po. Please receive the Lord in your heart. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Salamat po. Pinupuri po kita, sinasamba. Iyadak ko yung lalabanan.
po ng revival dito po sa Ridel. Aabot po sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Makakarating po doon sa North America, sa Canada, sa USA at sa buong mundo. Kahapagano po ang mga napakarami pong pupunta sa impyerno, Diyos. Dalangin ko po ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay mararanasan ng maraming tao. Kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan, paglilingkod po sa iyo. Pagbabago ng buhay, magkaroon ng revival sa mga churches, magsisimula sa puso ng bawat isa. Lalabas po kaming lahat sa pangunguna ng mga kapastor, mga leaders. Tutulungan mo po kami, Panginoon, na madama po ang bagatawa sa mga kaluluwang pupunta ng impyerno. Laki ng Diyos na bagay na pagpatawad. Send revival, Lord. Ang lahat po ng ito ay aking dalangin sa tanging pangalan po lamang ng aking pinakamamahal, pinapahayag sa mga tao. Di lang po dito sa Pilipinas, pinahintulot po na makarating ang Malolos Bible Church. Doon po sa North America, sa Canada, sa USA. Yung lolobin makapag-travel worldwide to preach Christ and Him crucified. Ang aming pong Panginoong Kristo. Amen.